Sa operasyon noong nakaraang linggo, nailigtas sa Laguna ang mga estudyanteng na bistong nagplano umanong gumawa ng pag-atake at karahasan sa kanilang paaralan. Na-rescue sila bago pa naisagawa ang marahas na plano na binalak ikasan nitong Pebrero. Na-recruit sila sa pamamagitan ng online game na karaniwang nilalaro ng mga bata. They recruited the children on Roblox, tapos dinala sa messaging platform doon binagsak yung mga videos indoctrinating them, tsaka convincing them to commit terroristic acts. Sabi noon ng pulisya, na-expose ang mga bata sa nihilistic violence online at ipinanood sila ng mga video ng mass attacker at hinikayat na bumili ng armas. Sabi ng gobyerno, dapat na silang manghimasok dito dahil dito pinag-aaralan ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center na iban o ipagbawal sa bansa ang Roblox. Lalo't sabi ng CICC, nagagamit din ito sa sexual predation, grooming at exploitation ng mga minor de edad. Binigyan ng CICC ang Roblox ng 2 linggo para makipag-ugnayan sa kanila. Parating na lang kami nagbablock pero kung hindi naman nakikinig sa atin. And I think even other states in the US, hindi rin sila kinakausap ng Roadblock. So they pursued legal actions against that platform. And we're getting yung mga feedback sa mga magulang. They're really pushing forward for the strict regulation of that particular gaming platform. If not, total blocking talaga ng platform. Ang cybercrime watchdog na Digital Pinoy, suportado ang ban na hindi naman daw may tuturing na censorship. Ito malinaw na accountability ito kasi merong corrective actions na ibinibigay at binibigyan po sila ng due process. Kaya malinaw po na hindi po ito censorship. Nanawagan naman ng CICC sa mga magulang maging alerto sa mga red flag na mapapansin sa anak na nahuhumaling sa mobile games gaya ng pagbabago ng ugali at emosyon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Roblox tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.